Okay, so discuss natin tong probably the strength of materials under shear loading. Due to a loading, the plate is deformed into the dash shape shown in the figure. Determine the average normal strain and the average shear strain. No? Okay, normal strain sa side AB, then average shear strain sa A. Okay? So, unahin muna natin yung normal strain. No? So, ito yung mga formula natin. No? Ito for normal strain, di ba? Yung strain natin equal sa deformation over length or yung new length minus original length over original length. No? Then for average strain naman, so madali lang naman yung original angle minus new angle. No? Okay? So now, proceed tayo sa letter A natin. No? Ang sabi, kailangan natin kunin yung new length. Di ba ang original length ng AB natin, ito. Yan, yung vertical na 250. Kaya lang, nag-deform siya. Ito na yung kanyang new length ngayon. Itong naka-dash line. Diba? Hindi na siya yung vertical na straight. Okay, A prime, B prime. No? Okay, so kailangan natin makuha yung length na yan. So, drawing muna natin yung right triangle na na-form. Diba? Itong horizontal na to, diba? Bale sa figure, nag-move siya ng 3 meters. 3 mm, no? Then, ito naman, yung vertical, nabawasan siya ng 2 mm. So, sabihin, 250 minus 2, that is 248 mm. Okay, so now, para natin makuha yung L, yung new length ng AB, simply Pythagorean lang yan, di ba? Kasi right angle pa rin naman to. Tama? So now, that is, ayan o, 248 squared plus 3 squared, and 248.0181. 248.0181 mm. And using this formula na lang, nung makuha mo na yung average strain sa AB, no? Or normal strain. Yan, sa AB is equal to yung new length mo, 248.0181 minus original, which is 250, all over yung original length mo na 250. No? And ating strain sa AB is equal to, okay, ito, minusan mo ng 250. Then, divide ng 250. No? So, negative 0.00793. Negative 0.00793. Ito unitless pero usually nilalagay pag strain mm per mm, no? Negative siya kasi nga 'di ba, lumiit naman yung length natin, 'di ba? From 250 naging 248 siya. Okay, kaya negative yung ating strain. Okay, next natin yung average shear strain. Original angle minus new angle lang, no? 'Di ba? So ano ba yung original angle, no? Kasi 'di ba sa A daw, tama? Itong angle naman dito kasi ng A, 'di ba, 90 degrees naman 'yan. Kaya lang, ang kanyang new angle base dun sa deformation ay ito na. Tama? So, kung apply natin yung definition, original minus new, ano na yung magiging strain dyan? Which is ito na, yung maliit na yan, no? Tama. Kasi ito yung buo di ba? Minusan mo nung new, matitira itong maliit na angle. Okay? So, kung dito tayo mag-base sa triangle natin, ito yun, no? Ito yung hinahanap na strain. Ayan yung average shear strain dun sa A, no? Okay, so paano nyo makukuha? Simply, tan theta lang, di ba? Tan theta is equal to opposite over adjacent. No? So therefore, ano na yung ating average strain sa AB? Ayan. Arctan lang yan, di ba? Arctan 3 over 248. Ayan, 0.6931. No? Or naka-degree kasi ano kung convert natin sa rad. Ayan, 0.0121. Okay. 0.0121 radians. No? Ito yung ating average strain. No? Sa A. Okay, ganun lang siya. No? Okay? Ayun, average shear strain natin sa A. No? Okay, so recall lang tong concept, no? Original minus new, kaya ito yung nakuha nating value. Okay, so yun lang. No? So thank you for listening.